Noong 2019, bali nabili po natin itong property na ito. So may sukat po itong 1 hektarya. And ang una po namin ginawa dito nung ito po ay aming nabili, dahil nga may caretaker po tayo dati, sinabihan niya po kami na ipalinis namin ito, tanggalin lahat ng kahoy. And ayun, pumayag nga tayo, ginastosan natin. Nag-rent po tayo ng mga tao na magtitistis ng mga kahoy, and at the same time nagpabili rin po sa atin yung ating caretaker ng maliit na chainsaw, so pang sariling gamit nga daw. And nagpabili rin po siya ng ano sa atin, power spray, dahil maganda nga daw pong taniman ng gulay ito. Unang una, itong lupa is hindi pa talaga nagagamit, and pangalawa, yung source ng tubig is nandyan lang po sa baba, so doon lang sa may sapa. So tamang tama po sana yung power spray na gamitin dito na pandilig sa ating mga tanim. So ang nangyari po is napalinis po natin ito, and nung na-clear na po lahat ng kahoy and lahat ng kalat dito is hindi po siya nagtanim. So pinagbigyan lang po natin siya, and then nung naisipan na naman niya na gusto na naman magtanim is humingi na naman po sa atin ng pambili ng pamatay sa damo. So binigyan po natin siya, inisprehan na naman gamit nga po yung power spray natin. Nung namatay na naman po yung damo is hindi na naman po siya na nagtuloy na nagtanim. So pinabayaan ulit natin noon dahil nga nasa trabaho ako, and si Mrs. naman is hindi siya masyadong umaakyat dito, or talagang hindi siya umaakyat. Nung pangatlo is pinagbigyan pa rin namin, pero ganun pa rin po yung ginawa. Kaya napag-isip-isip ko na parang wala pong mangyayari, malulugi lang po kami dito. So unang-una noon is yung pagpapalinis pa lang dito, pagtanggal ng mga kahoy, ay talagang napakalaki na po ng ginastos natin. Kaya nung pang-apat po siya na humihingi ng pambili ng pamatay damo, so hindi ko na po siya pinagbigyan. Sinabihan ko na po yung asawa ko na itigil na lang muna. Kaya ang nangyari ngayon is halos apat na taon or sobra na napabayaan itong aming property. Kaya ang nangyari is bumalik itong mga kahoy, so malalaki na naman sila. And itong ano lang no, July 1 is napagpasyahan ko na ako na lang ang gagamit dito sa area. Total nandito naman na ako at nag-resign na tayo sa trabaho. So ang una ko pong ginawa dati dito is naghuhukay muna ako doon ng pwedeng pagtayuan ng ating kubo, and namili na rin po ako ng mga kawayan na gagamitin muna pansamantala. So ang nangyari, yung pag-start nga natin dito is panahon ng tag-ulan, kaya ang nangyari lagi pong nadidelay, and yung mga materialis nating kawayan ay malapit ng mabulok. Kaya pinagawa ko na lang po siya na maliit na kubo para sa ating mga alagang manok sa una. So hanggang ganyan na po yung nangyari. Lumaki na po siya ng lumaki. So ayan na po. And maganda naman po yung nangyari no, dahil sa ngayon is napapakinabangan na natin. And marami na rin po tayong na-produce dyan na sisiw, mapamanok at saka pato. So marami na po tayong na-produce dyan. At ngayon naman, ang ginagawa natin ngayon ay naglilinis na po tayo dito paunti-unti. So ayan, bali nag-start na po ako kanina. So ayan, medyo mayroon din tayong nalinis kahit papano. So itutuloy-tuloy ko to no, hanggang sa taas, itong linya muna na to. And pagka naabot po natin yung dulo, tsaka paunti-unti na naman po tayong kukuha dito. So dahan-dahan lang po hanggang maklear talaga natin. So napakaraming kahoy nito. Hindi po natin tatanggalin pala lahat ng kahoy no. So yung mga ipil iiwanan natin. And ang gagawin po natin is papalitan po natin ng ibang tanim. Prutas po yung ano natin dito. So rambutan po siguro, tsaka lansones ulit. Tapos mag-intercropping po tayo ng mga dwarf coconut. Tapos gusto ko rin po na magtanim ng mga Madre de Agua. And yung napier siguro is doon na lang sa malapit sa sapa. So ayun. And dahil ano nga po no, laging umulan dito,
nung Martes is nakabuo kami ng kubo na wala naman sa plano. Dahil nga nung Martes or nung nakarang mga linggo is tuloy-tuloy talaga yung pag-ulan. At hindi pa natin natatapos yung kanal natin dun sa ating pabahay. Yung tubig is pumupunta sa extension. So sa pinaka main is hindi naman. Kaya lang nangangamoy po yung yung alam nyo naman may mga Muscovy ducks tayo. Kaya napagpasyahan ng ating kasama is gumawa muna pansamantala ng masisilungan ko dito. So ayan, meron na po tayong maliit na kubo dito. So parang waiting shed po yung style niya. So nandito na po yung ibang gamit natin, yung duyan at yung mga natin, importante yung jug natin, saka yung mga plato. So ayun bali hindi pa siya totally tapos. At ang plano dito is lalagyan namin ng papag. Para pagka may sarili na tayong kubo is dito ko na lang dadalhin yung ating mga alagang tupa. So sa ngayon is ginagawa muna nating pahingaan. So nandyan po yung duyan natin, plato. Dahil minsan nagbabaon na rin po ako gaya kanina nagdala po tayo dito ng baon natin. Nag-i-stack na rin po ako dito kahit papaano ng mga dilata. So nagluluto kasi tayo dito minsan shout out po sa 5552 na. So lagi tayong may stock dito. And yung duyan natin bali ito is sponsor lang din sa ating dating katrabaho at kaibigan, si Uncle Loy. So puntahan nyo po yung niya yung Facebook page niya, Uncle Loy, kung mahilig po kayo sa mga heavy equipment. So yun po yung kanyang content. At yun din po kasi yung dati nating trabaho sa mga heavy equipment. So ayun, napakaganda po ng scenery dito sa taas. So yung iba hindi nila ma-appreciate yung ganitong paligid. Siguro nasanay sila sa mga malalaking building, mga pero tayo po is sobrang natutuwa sa ganitong paligid, lalong-lalo na tahimik and nakakapag-alaga tayo. So pag natanggal natin yung mga kahoy na is kitang-kita na po dyan yung bayan. So yan po, diretso na yan is yung bayan po yan. And dyan lang din po yung taniman ng pastulan ng ating mga alaga. So ay, ang ganda. Ito pala nabili namin ng hindi naman ganun kamahal. Pero dahil nga sa parang nagde-develop na dito sa lugar na to, may linya na po dyan ng kuryente. And marami na pong dyan, bagong farm. May farm na po dyan ng panabong na manok, may native na baboy. And yung mga bakanting lupa dati dyan is nililinis na, tinatayuan na rin ng mga bahay nila or kubo. So meron na kasing linya ng kuryente. Mga 5 taon siguro is tataas po yung value ng mga lupa dito. So sana nga para kung tayo po ay may makitang ibang location is pwede po nating ibenta to ng mas mataas na presyo. Pero sa ngayon is ayaw ko po siyang ibenta dahil tingnan nyo naman po, napakaganda po ng kanyang location. So and paano ba yung parang retirement po siya retirement place po siya. Kaya lang hindi naman po tayo nag-retire, resignation place. So okay naman. So ayan nadadagdagan na po yung ating mga structure, nakakapaglinis na rin po tayo. So pag tayo po ay nananahimik, ilang araw po tayong hindi nakakapag upload. So ibig sabihin po noon meron po tayong ginagawa, busy po tayo.